So, good day mga minamahal kong ka-Bible. Ayan, ngayong araw po ang ating reflection or ang ating daily reflection ay nakaparikil or nakapatungkol sa pagdarasal. Ang pagdarasal po ay ito ay ginagawa natin madalas kapag may kailangan tayo sa ating Panginoong Diyos. Sana wag nating pabayaan na ganun-ganun na lamang. Huwag tayong magdasal tuwing may kailangan lang tayo. Huwag tayong lalapit sa Kanya kapag may kailangan lang tayo. Bagkus, lumapit tayo sa Kanya sa araw-araw nating pamumuhay. Magdasal tayo tuwing gabi, tuwing umaga, tuwing kakain, sa lahat ng pagkakataon na may ipagpapasalamat tayo sa Kanya. Huwag lang puro tayo hingi ng hingi. Bagkus, tayo man sana ay makapagdasal kapag wala tayong hinihingi. At huwag sana tayong laging hingi ng hingi para sa ating mga sarili, kundi magdasal tayo para sa ikakabuti ng ating mga minamahal na kapwa. Magdasal tayo para sa buong mundo, para sa kapayapaan nitong mundo, at para sa kapayapaan ng ating bansa. Huwag tayong magdasal para sa ating mga sariling intensyon, at huwag tayo rin sana magdasal para sa ikakasama ng ating kapwa-tao. Bagkus sana'y magdasal tayo, ipagpasalamat natin ang araw ngayon, ipagpasalamat natin ang mga biyayang ating natatanggap sa ating araw-araw na pamumuhay. Kapag nagdarasal tayo, dito ay when you pray, you have communicate with God. Kapag nagdarasal tayo, dito natin ay makakausap ang ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng pagdarasal. Dito ay makakausap natin ang ating Panginoong Diyos. Minsan ang sagot niya po ay oo, at ang minsan ay sagot niya ay pwede, at ang minsan ay sagot niya ay hindi pa ngayon. Ang oo means ay matutupad na ang iyong dasal. Ngunit ang hindi naman ngayon ay siguro hindi pa ito ang tamang panahon para sa iyong inihingi. Bagkus, darating din ang tamang panahon para sa iyong inihingi. At ang pwede naman ay pwedeng oo at pwedeng hindi muna ngayon. So kapag nagdarasal tayo, yun lamang ang mga sinasagot at possible answers ng ating Panginoong Diyos sa atin. At kapag kinakausap natin siya, binibigyan natin siya ng respeto, ng papuri at parangal, at pinapasalamatan natin siya para sa kung anong meron tayo. At paano nga ba tayo nagdarasal, mga minamahal ko ka-Bible? And when you pray, do it silently. Huwag tayo sana magpakitang tao, huwag tayong magbanal-banalan sa harap ng ibang tao. Bagkus, kapag nagdarasal tayo, ay pumasok tayo sa ating mga kwarto, ilak natin yung pinto, at lumuhod tayo sa ating mga altar. At doon ay tahimik tayong manalangin, at doon natin mapipili ang presence ni God, at doon tayo ay makakapag-communicate with God. So mga minamahal ko ka-Bible, hindi po kailangan ni God ang malakas na panalangin. Hindi po kailangan ni God yung parang sumisigaw na tayo sa ating mga dasal sa Kanya. Huwag nating isipin na hindi siya nakikinig, bagkus siya po ay nakikinig. Hindi nga po siya natutulog upang maprotektahan tayo, makita niya tayo, at matulungan tayo in times of our need. So kapag nagdarasal tayo, kailangan tahimik lamang, pumasok tayo sa ating mga kwarto, ilak natin ang pintuan, lumuhod tayo sa ating mga altar, at doon ay damdamin ang presensya niya, at doon ay magdarasal tayo. At ang galo naman po sa ating topic for this day ay kung paano nga ba kayo nagdarasal, kung paano nga ba tayo magdasal. Sasabihin na po ba natin kung ano ang hinihingi natin? Siyempre, hindi pa po. Sign of the cross, tapos praise God, tapos ask forgiveness to God, and give thanks to God. So, ang tatlo pong yon ay mahalaga para sa ating mga Kristiyano. Una sa lahat ay bigyan siya ng papuri. Pinupuri natin siya sapagkat alam natin siya ang pinakadakila sa lahat. Siya ang pinaka makapangyarihan sa lahat, at siya lamang ang makakatulong sa atin in times of our need. At sa lahat ng pagsubok at tukso, siya lamang ang makakapaglayo sa atin.
So mga minamahal kong ka-Bible, sana kapag nagdarasal tayo, wag nating kalimutan siya ay papurihan. At ang ikalawa naman ay ask forgiveness to God. Magbigay tayo humingi tayo ng kapatawaran sa ating pagkakasala. Hingi natin ng sorry, hingi natin ng forgiveness kay God ang lahat ng ating mga nagagawang pagkakamali sa araw-araw nating pamumuhay, at hingi natin kapatawaran ang ating mga pamilya sa kanilang mga nagagawa rin na kasalanan. And after that, give thanks to God. Yung pangatlo ay humingi tayo sa Kanya ng kapasalamatan o ipagpasalamat natin sa Kanya sa araw-araw nating pamumuhay, sa lahat ng ating natatanggap, sa ating mga biyaya na nagmula sa Kanya, at sa lahat ng ating mga natatanggap pa sa ating pamumuhay. Bagkus mga minamahal kong ka-Bible, doon pa lamang after po ng tatlo, doon pa lamang po natin sasabihin yung ating intention or prayer intention sa Kanya. Una sa lahat, praise God. Ang ikalawa ay ask forgiveness to God. At ang ikatlo ay give thanks to God for what you have. Sana yung tatlong iyon ay magawa natin sa ating pagdarasal. Lagi po nating tandaan, kapag nagdarasal tayo ay hindi kailangan ni God yung maingay, yung napakalakas na pagdarasal. Laging tandaan na nakikinig siya sa bawat pagdarasal mo sa Kanya. Kaya ikaw ngayon ay papasok lamang sa kwarto, maglalak ng pinto, lulukod sa iyong banal na altar, at doon damdamin ang presensya niya, at doon ka magdarasal. Laging tandaan, ang pagdarasal ay isa rin sa banal na gawain upang makausap natin ang Panginoong Diyos. At laging tandaan natin kung paano nga ba magdasal. First of all, sign of the cross. Tapos, una mong gagawin, bigyan siya ng papuri, praise God. At ang ikalawa ay bigyan mo siya ay umingi ka sa Kanya ng umingi ka sa Kanya ng kapatawaran. Ask forgiveness to God para sa iyong mga nagawang pagkakamali sa araw-araw mong pamumuhay. At ang ikatlo naman sa lahat ay give thanks to God for what you have. Humingi ka sa Kanya ng kapasalamatan para sa buhay na meron ka at para sa lahat ng biyayang natatanggap mo sa iyong pamumuhay. At sa pamagitan nun, mga minamahal kong ka-Bible, ay makikita nyo na unti-unti na nang tinutupad ng ating Panginoong Diyos ang iyong pamumuhay. So mga minamahal kong ka-Bible, yun po ang hamon sa atin ng ating Panginoong Diyos. Huwag tayong magdasal sa tuwing kailangan lang natin siya. Magdasal tayo upang sa gabi, sa araw, at ito ay magbibigay sa atin ng kapayapaan na ating kakamtin sa araw-araw nating pamumuhay. At laging tandaan, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, nariyan at kasama natin ng Panginoon. At kung si Kristo ay nagsakripisyo, marahil tayo man ay magsakripisyo hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para sa ibang tao. At kaya dalawang kamay ang binigay sa atin ng Panginoong Diyos, ang isa ay para sa atin at ang isa ay para sa ibang tao. At don't forget to like this video and share and comment din po kayo ng amen, mga minamahal kong ka-Bible, para makita natin kung hanggang saan nakakapunta itong video.